Ngayon, puntahan naman natin yung mga issues, yung napapanahong issues, kasi gustong-gusto ko to eh. Oo. Etong nangyayari, di ba? Yung Senate hearing kay PRRD. Pero bago yung puntahan muna natin. Napanood nyo yung statement ni Grijaldo at yung statement ni Dan Fernandez saka ni Abante. Yan. Anong stand nyo doon? Sino bang nagsasabi na totoo? But definitely may sinungaling dyan. Magkaiba sinasabi eh. Alam mo, yung taong guilty, may defense mechanism. Dalawa yung action yan. Yung ating, etong gobyerno natin, dalawa kasi ang, di ba image consultant ako, I study dati. So, yung kay Dan Fernandez, the way they speak and the way they explain themselves, it's so, defensive. Di ba? Parang, tsaka mindsetting kasi sila, always. Parang, hindi parang ako ng parang, talagang ganito. Kasi, ang ginagawa nilang style, is, minamindset nila yung mga mamamayang Pilipino, na, ay, hindi totoo yan. Ako naniniwala ako kay, yung police, kay Colonel. Kasi, first and foremost, hindi niya i-risk yung kanyang buhay at ng kanyang pamilya para, para gawin yan. Para magsinungaling lang. Exactly. And, to be honest, I'm really grateful for him. Kasi, marami rin naman akong kakilala dyan sa kapulisan na matitino. And, sana yung iba pa sumunod. Kasi napakaganda ng kanyang ginawa. Itinaas niya ulit yung level ng ng kanilang uniform. Yes, yung credibility ba? So, kina Dan Fernandez, hindi naman, dati pa ako hindi naniniwala sa kanila. So, hindi na natin yan natatanungin. Kasi halatang-halata naman, di ba? Parang una, hindi sila marunong sa batas. Nabababoy ang Congress. They're doing things, na against it. Diba? Sabi nga ng, may mga lawyers dyan na totoong kongresista na alam yung batas, hindi na ginagawa yung tama. Diba? Nagmamagaling sila. Meron, the way they, look at Senate and Congress, pag nag-iimbestiga sila, napaka-disente kahit ng senador. They ask properly. Sa Congress, kung makasigaw sila, parang pinakain nila o sila nagpapakain dun sa mga tao. Sabi ko nga, kung ako yan, ang sasagutin ko dun, sabi ko, tigilan niyo ako, huwag niyo ako sisigawan. Ako, yari. Diba? Yari kayo. Diba, hindi kayo, harassment yan. Diba? Kasi you don't do that. Tinawag pa naman kayong kagalang-galang. Diba? Honorable. Honorable. Tsaka The sa honor Senate, is not yours. Sa Senate, medyo may isa doon na nagpapapangit ng imahe ng Senate hearing. Pangalanan mo nga. Wala nang iba kundi si Risa Ontiveros. Ako. Wala. Sa Congress naman, maraming nagsasabi na nagmumukha ng katawa-tawa at parang inilipat na daw ang korte sa Congress. That's true. Kasi may nag-guest tayo, si Congressman, dating Congressman Bagatsing ng Maynila. Ang sabi niya, ibang-iba na daw ang Kongreso ngayon kumpara nung dating sila nung mga panahong 90s. Kasi dati may kanya-kanyang paninindigan eh. Ngayon parang nagkakampi-kampihan. So I think it's high time na mamili tayo ng talagang mapapakinabangan natin. Yung hindi yung tayo ang pakikinabangan, no, ma'am? Kasi ang hirap na ng bansa natin. At ako, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na yung Pilipinas ay gaganda pa in the next coming years. Katulad ng Singapore, katulad ng Malaysia. Kasi napag-iwanan na tayo. Ang gagawin lang naman natin, pipili ho tayo ng mga kandidato o mga politiko na yung pakikinabangan ng bayan, hindi yung sila ang makikinabang sa bayan.